nakakaloka naman. So, hindi man sila credible, hindi paniwalaan ang kanilang akusasyon. Ito yung local dormitory pang Pilipino. Dito tayo sa sa foreign dormitory. Ukrainian. Grabe naman totoo. Anton, Mrs. Antonia, Mrs. Eva, Sofia, Zenia, Ruslan. Mga bata nila, mga magulang na yung taas. Kasama mga parents pala. Ayan mga kabis, kasama parents. They've been here. How old were you? 6 years old. How old are you now? 15 na siya ngayon. 6 years old nandito na. 9 years na. How about you, Eva? 9 months. 9 months. Nung dumating dito. Sophia, how old were you? 3 years old. 3. How old are you now? 13. 13. So, 10 years na dito. Zenya? 3 years old also. Now you are? 14. 14. Ruslan? Marunong na magbisaya to, Pastor? Marunong bisaya? This is the Natasha. Yes, sir. This is the mother of the twin. They're twins. Alright. Anton and Antonia. They are now in GMC. All of them are studying at GMC. Thank you, Pastor, for all of these years that they study here for your love and care about us. And that's the mother of where's Katya? Her daughter is named Katya. Oh, dito sila nakatira. Para sa kanila exclusive para sa kanila. How's everything? You have dinner na? Wala bang sample na Bisaya, Pastor? Marunong? They know how to speak. Where's Mary? Mary's not here? Mary down. This is GMC o Pasenda? Meron kami mga Brazilian boys na ministers. Ilan yung population nila, Pastor, dito sa foreign? Meron mga sila dito, mga Bisaya. 41? 41. Iba't ibang lahi, Pastor? Mostly Ukrainian. Merong Brazilian doon sa kabila. Sa kabila. So ito Ukrainian to. Marami na rin population sa sa harap na highway dito. Punta ka doon. Camellia. Halos binili namin ng bahay doon. Binigay sa workers. Kada isa. Yung Ukrainian pastor na family, medyo marami na rin sila dito. Marami yan. Ayan sila. Kasama yung mga magulang nila, hindi lang yung mga anak. Hindi, mga magulang. Paano po kina-qualify po ninyo sila na pwede silang pumunta dito sa Kingdom of Jesus Christ? Basta ni-recommend nung Ukrainian kingdom doon sa sa Ukraine, papunta dito. So i-bet namin. Kung pwede sila, anong purpose? Mag-aral. Anong purpose? Maging worker. O yun. Yan, ipakita namin sa kanila mga requirements, lahat-lahat. Kaya ba ninyo dito? Naghihirap sila sa pagkain. Pero ngayon, naka-adjust na sila. Iba lasa niyo. Paksiw na rin sila ngayon. Kumakain na rin ng paksiw. Kumakain na rin ng paksiw. Kumakain na ng paksiw. You love paksiw? Do you now enjoy Filipino food, no? Yes. What's your favorite Filipino food? Adobo. Me too. Katya. Katya kami. That's the mother. Sister Marina. That's the daughter, Katya. Pastor, How old are you now, Katya? 16. 16? When you came, how old were you? 7. Pastor, yung pod nila, libre lahat. Libre lahat yan. Ayan. Basta nakatira ka dito. Libre lahat. 45 sacks a day ang niluluto namin dito. Hindi ko pa kanina nadala doon sa mess hall namin eh. Lapit lang yun, tabi ng Kingdom. Sorry mo may mga yung mga parents nila, mga tungkulin nila rin? Worker din. Sila sa GMC, meron silang kantin doon. Nagpa-fundraising sila sa kantin kasi captured market na yung GMC.
ang mga bata nag-aaral. Pero nag-involve din sila sa youth activities. Both in school and in the kingdom. So, yung mga nagte-testify, alam nila lahat. Kasi mga sinungaling yun. Hinayaran. So, thank you Thank you so much. Thank you so much, guys. Okay? Let's go to Pasenta and let's sit there. Si Mary, ganito yung istorya niya. Punta siya ng SM. And then, yung mga Pilipino, kanila, ang tangkad naman ng babaeng ito. Tulis pa naman masyadong ilong. Sabi ni Mary, istoryahe. Si Mary, ang salita ka. Pila nakakatuig diri sa kuan Kingdom of Jesus Christ? Ay mga mag-20 na. 20 na katuig. 20 years. 20 years. Nanay mong 12 pamilya? years as a worker. 12 years as a worker. 20 years. Naay mong mga pamilya dire tanan? Dili ako lang. Ikaw lang. O sa Bisaya diha. Ano naka-decide dito? Naka-decide. Naka-decide mag-worker? Bago po ako. Matagal ako ng member, young people ako sa una. Tapos, and every year kasi we have a youth camp, like youth congress. So, once I attended it, I feel that I want this kind of life. I want to dedicate my life to God. Unsay pagtan-aw nimo kay pastor, iyang karakter? Ay, is the father actually. Si Rapist. pastor, napakabuutan si sir. Rapist daw ko, Mary. Is the father na he always looks beyond who we are, and pastor always makes us better. Marami talaga ang nagpapago sa amin dahil kay pastor. Na hindi lang sa spiritual side, sa lahat ng aspect sa kinabuhi. Nagpago jud ni. ang hindi lang masyadong maintindihan, Mary, yung iba, yung disiplina, di ba? Ikaw, you ba undergone discipline also, di ba? Parts and ano yan siya, parts and partial sa kingdom. Na syempre may na panahon na magawa ka ng mga mistakes. So kailangan mo yan harapin. Pero pag magpakaubos ka, madali lang yan. Pero kung parali mo ng mga garbo mo, dili jud ka madugay diri. Muna akong masulti. Katong Hindi po yung Tagalog? Opo. Okay. Ano po yung inyong masasabi doon sa mga accusations kay Pastor Kibuloy? Actually kilala namin yung nag-accusa kay pastor. Sa una kami na parang same batch kami, halos kasabay kami nag full time, halos kasabay kami nag-worker. So kilala namin sila. At unlike sa akin, more sila nagstay dito sa Pilipinas. Ako kasi nag-worker ako, nag-missionary ako abroad. So sila, araw-araw ang kasama nila si pastor. Ako, twice a year lang ako uuwi at pinakamatagal magstay ako ng 4 months. Which is, every worker, kahit saan ka pupunta, our desire is to be here. Pero syempre, dahil malaki ang gawain, pinadala kami sa iba't ibang bansa. So, ang masabi ko lang na talaga, palad sila na kasama niya si pastor araw-araw. At kung masasabi nila na na-rape na sila 2012, 2013, bakit 2021 lang sila umalis? Which is, hindi na siya ma-reconcile ang kanilang statement. At nagbalik-balik At pa. nagbalik-balik sila. Sabay kami umuwi sa Ukraine. Dalang parents. Nag-concert kami doon. Nag-invite sila ang kanilang parents dito. So, hindi man sila credible. Hindi paniwalaan ang kanilang akusasyon. Actually, nakakapagtaka kami na naman sila. Nagbagong kanilang testimony, nagbagong kanilang statement. Bigla-bigla. Tapos, copy-paste ang mga statement nila. At first place, kung sasabihin nila na ito ang reason bakit sila lumabas, paniwalaan pa sila. Pero at first place, hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Ano po ang dahilan, ma'am? Iba-iba, nang gusto nila magkaroon ng pamilya, ayaw nila ng buhay ng missionary, ganyan. Gusto nila makipag-boyfriend, mag-lakwatsa sa labas. Ganyan. Iba-iba na kanilang dahilan. Nagsimula yan, Mary, nung Pandemic. Nung pandemic, wala nang travel eh. Oh. Before pandemic,
every year nagta-travel tayo eh. Oo, All over the world. nag-KCT. So they are with us. Nung nagta-travel kami, masaya. Punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Amerika, punta ka ng iba't iba. Masaya. At saka, 5-star hotel, 5-star ang pagkain, lahat. Masaya yung, yung pandemic, stop na. Wala na. Doon medyo, nakita ko nagbago na yung temperament nila. Kasi, siguro sabi lang malungkot ng buhay dito. Yeah, hindi man hindi man makalabas, hindi makaglakawat siya sa mall. Hindi man magawa ng gusto nilang gawin siguro. So, yun pag-uwi nila, umalis na sila sa ministry. Pero hindi yon ang dahilan bakit sila umalis. Kasi kung yun ang dahilan, bakit na lang sila umalis ng 2013, 2012, nangyari yun. Araw-araw kasama nila si pastor, nasasabihin nila rapist. Nagta-travel pa. Nakakaloka naman. Mamulitin ko na po yung tanong. Ilang taon po kayo nung napasok po dito? Ilang taon ako na-convert o nag-work? How How old are you? How old are you? Pagpasok. Edad mo. Edad po nung Siguro, first time na-meet ko si pastor, 15 years old ako. ngayon. Ayun kasi. Wag na. Wag na, sikreto na. Sikreto na. Ma'am, pwedeng magtanong uli. Ano ang panawagan mo sa maraming Pilipino na naguhusga ngayon kay Pastor Kibuloy? Ano naman, ang witnesses na galing dito, kami mga worker, kilala kami sa kanila. So, dapat, para maging fair, pakinggan both sides. So, we've heard their testimonies. Bakit hindi nila nalang mag-introduce at mag-invite na taga dito ng mga workers na ilang dekada, mga faithful workers sa kingdom, para maging fair ang laban. At alam na namin, sa kanilang statements, hindi man sila ma-reconcile ang kanilang statements. At tinatago nila ng identity nila, nakilala naman namin sila. So, para maging fair, dapat pakinggan doon kami. So, all the Filipinos, kahit hindi nila kilala si Pastor, they will have, the ball in their hands to decide, But now, I think it's very unfair na parang they're trying to ruin Pastor's reputation. At nakikita namin yon sa mga video, sa Congress, sa testimony ng mga alias na yan. So, kaya mga worker din, kami mismo nag-volunteer na magawa ng vlogs namin. Para, din namin, we will open up our sites so that people will have, two sides of the story. Paano ito nakakaapekto sa inyong pagiging member dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi naman na-apekto sa amin kasi mula sa pagsimula pa lang ng ministry, marami ng mga akusasyon. Lalo na yun na global at very blessed talaga ang ministry. So, napaka-malaki ang gawain ng kingdom. International na, lalong-lalo mayroon ng sariling media. So, syempre, dahil sa friendship din ni Pastor kay Mayor, marami mga controversies. So, hindi yan maiwasan. At siguro, bakit hindi nila ginawa na lang ng ibang akusasyon? Dahil yun ang pinakamalaswang na akusasyon na pwede gawin sa isang tao para maruin ang kanyang reputasyon at credibility. Yun ang masabi Playbook ko. yan ng kabila. Hindi dumikit yung mga akusasyon na killer, murderer, land grabber, kulto. Wala yun eh. Pero ito, if they want to ruin your reputation, talaga yung gagawin, rape. Lalo na, minor, rape. Masakit yun. Saka didikit yun. Ako, I don't care kasi I am standing where I am and I know who I am. Hindi ko naepektuhan. Silang naepektuhan. Silang lugi. Pero yung nakakilala sa amin dito, pati yung mga workers na lumabas, kilala nila lahat yun. Kilala nila lahat kung sino yun. We are not living in a cave naman eh. Wala kami sa kuweba eh. Nasa TV, nasa lahat. Ay yung mga nakusa na yun, umawit pa sa aquarium, nagsusolo pa yun. Meron man na-rate na ang saya-saya. At 7 years, babalik-balik ka.
balik-balik nila sa ano, sa rapist. Na napakano sila. Pinagpala naman. So what is your short and final message today? Ay, sa nag-akusa. Sa nag-akusa. Ay, wala na kaming ibang message. Actually, hindi na namin gusto na makarating sa ganitong punto. But they are the one who threw the first stone. So na yun, kami magdidepensa kay Pastor. Yun. Na dapat malalaman talaga ng both sides of the story. At kung gusto nila if they want justice, then bring it to the court. That's the right place for them to receive justice.